Tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Acts of the Apostles, chapter 4, verses 32 to 37, and I read it for you. Now the whole group of those who believed were of one heart and soul, and no one claimed private ownership of any possessions, but everything they owned was held in common. With great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many as owned lands or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold. They laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. There was a Levite, a native of Cyprus, Joseph, to whom the apostles gave the name Barnabas, which means son of encouragement. He sold a field that belonged to him, then brought the money and laid it at the apostles' feet. Napakaganda pong tingnan, napakagandang pagmasdan kung ang bawat anak ng Panginoon, mga alagad ni Kristo ay nagmamahalan. Pero tayo po'y nadidismaya kapag nakakakita tayo ng mga taong simbahan o kaya na may mga bininyagan na nag-aaway, hindi magkasundo, hindi namamansin sa bawat isa, nagpaparingganan sa personal man yan o sa social media. Kapag tayo po ay hindi united, hindi nagkakaisa, may problema. Balikan po natin ang sinaunang simbahan, mga panahon na sila'y nagsisimula pa lamang. Meron silang isang puso at isang pag-iisip. Sila'y konektado, sila'y nagkakaisa at walang lamangan, walang naiiwan, walang napapabayaan. Sabi po ng ating binasa kanina, now the whole group of those who believed were of one heart and soul, and no one claimed private ownership of any possessions. Ang kanilang pagmamay-ari ay kanilang idinudulog at ibinibigay sa paa ng mga apostol. Ibig sabihin po niyan, pinagkakatiwalaan nila ang Diyos na humirang sa mga apostol. Ang mga apostol naman ay may misyon at obligasyon na ipamahagi ng pantay-pantay ayon sa pangangailangan ng bawat isang miyembro ng simbahan ni Kristo. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. At dahil tayo po'y Kanyang tinawag sa iisang pamilya na Kanya, tayo pong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Kapag nakikita mo ang sarili mo na nagmamataas at ayaw mong tumulong sa iyong mga kapatid, sa mga bininyagan o sa ibang tao na nilalang ng Panginoon, mag-isip-isip ka. Baka kasi iba na ang iyong sinusundan at pinaniniwalaan. Baka hindi na yan ang unang simbahan na itinatag ni Kristo. Baka ibang Kristo na ang iyong sinasamba at hindi na ang ating Panginoong Hesus. Panalangin po natin na tayo pong lahat ay magkaroon ng iisang puso, iisang isip at iisang kaluluwa para sa Panginoon upang ating matugunan, matulungan lahat ng mga nangangailangan. Tayong lahat ay magkakapatid, tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Walang naiiwan, walang lamangan, hindi kompetisyon ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pagkalooban niyo po kami ng isang pusong may malasakit sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo naman maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.